Magandang araw sa inyo mga kabady, subscribers ko at mga magsusubscribe pa. Magandang araw po sa inyo o gabi man diyan sa inyong lugar. Mga pala si kabady at may gagawin tayo ngayon na Honda Accord. Ang kulay dito ay white pero hindi ito pangkaraniwang white kasi ito yung tinatawag nating pearl white, yung may perlas. Mahirap gawin to, lalo ganitong retoke ito. Ang riretokehin natin dito yung quarter panels dito sa kaliwang side, driver side, sa rear, sa huli, at saka konti sa sa running board niya kasi may gasgas yan. Ito bangga, ito nasa agi, ito medyo may nilatero dyan sa may opening. At saka yung bumper natin yung kanyang bumper sa unahan, na alam mo naman dito sa amin sa Middle East, pagka bumabiyahe yan, lalo malalayo, natatamaan ng buhangin sa highway, malayong biyahe, kaya maraming tama ng buhangin o ano man ang mga tumatama sa kanya dyan. May mga sira yung pintura niya, so yun ang gagawin natin. Yan, ito minasilyan ko na yan at nilagyan ko ng konting pati, manipis lang na pati para lang sa kasi retoke ito, need nating niyan, since na hindi naman ako gagamit ng epoxy o yung may hardener na pang primer dyan. Tuturuan ko kayo, kung makikita nyo dito sa gagawin ko, kung paano ginagawa ito na, kasi ang karaniwan ditong problema natin sa pearl white, masilan kasi itong kulay. Inaayawan natin mga pintor. So tina ko gagamit dito ng may hardener na primer. Ang gagamitin ko dito yung ordinary base na kulay na itim. Iitimin lang natin to. Yan, ina-apply ko kasi may lubog pa yan, kaya inabulan ko ulit ng masilya. Walang problema yan sa patungan mo yung pati ng masilya kasi manipis lang naman yan, pang mga dinaanan lang liat sa kamunting yung mga butas-butas meron man panigurado. So ang ginagawa ko dito sa ganitong kulay, kasi naninilaw ito pagkatapos ng mga 3 days, o kaya merong instances na naninilaw siya pagkatapos mong sprayan mga 30 minutes, makikita mo na. So makikita nyo ang ginagawa ko dyan, kailangan ang problema niyan kasi sa masilya yung masilya, yung body filler yan. Ang pag hindi pa yan tuyo, hindi pa tuyo ng gusto, may tendency yan talaga na sigurado yan na maninilaw. Kikita mo may mapas yan na dilaw. So hindi kukunin. At saka ito, hindi natin to dadayain, at hindi rin natin bubuuhin yung na yan, yung papunta sa taas na yun ng quarter panel na yan. Hindi natin yan bubuuhin na i-clear. Karamihan kiniklear yan. So yung ganitong bago pa tong modelo, kailangan talaga dito parehas na parehas yan. Walang makikitang mapa, yung dugtungan, tawagin nating mga pintor. Yan yung bumper niya, hindi ko yan bubugahan, at saka yung pinto hindi rin yan bubugahan kasi ayaw ng mayari niya. Karamihan kasi yung ginagawa nating mga pintor, dinadaya na yan sa sapyawan, pero sa ganitong kulay kasi mahirap ng sapyaw kasi nakikita rin yung dugtungan pagka hindi mo naayos yung pagkakasapyaw sa pinto o sa bumper na ito dito. So hindi natin gagawin yan. Yung kung ano lang yung may tama na yan,
Yan lang ritukin natin. Pati doon din sa ano, sa pinainitan ko yan kasi malamig dito, at saka kailangan kasi ganyan na pa-primeran ko na yan. Kailangan bago mo primeran, tuyo talaga masilya. Ang pinaka the best talaga dyan, kunwari minasilyan mo ng ngayon, kinabukasan mo na liyahin yan, o kaya basta ganon, patuyuin mo ng gusto overnight yung masilya para nakatuyo na siya. Ibig sabihin hindi na siya mag-absorb ng yung pipinturan mo o primer, o kasi hindi natin ito pa-primeran. Okay lang kung primeran natin ng ano, kasi itong pa-primeran ko lang to ng base na kulay itim. So pinainitan ko yan. Yung masilya na yan kasing nauna, magdamag na yan, kaya may lubog pa, may nasalat pa akong lubog dito, kaya may namasilya. So ang gagawin natin, pinainitan ko yan na tuyong-tuyo talaga yung masilya. Alalayan nyo lang, yung gumagamit ako ng heater na ano, may maraming nabibili niyan sa ano, mura lang naman yan. Tapos painitan mo para pag tuyo na, pwede mo nang liyahin. So ganyan. Silyan natin ng konti. Mahirap to kasi ano, glass ito eh. Mahirap na kulay. Ang karamihang ano dyan, yung problema, naninilaw, madilaw yung inisprehan, katulad yan, madilaw. O minsan naman, pumuputi ng gusto. Yan lang. Ang trick dito, huwag nyo nang ano, basta ang, kaya sa mga timplador, nagtitimpla ng base, yung base color niya, yung pamundo, dalawa kasi ang puti na ito eh. Yung pamundo, yung pangilalim, di ba, primer, tapos pupundahan mo na siya ng puti, yun ang base, ang tawagin. Pagka yan man lang ang tinitimpla, pag parehas na sa ano, kung parehas na dito sa yung tunay niyang kulay, yung hindi mo gagalawin, pag pumarehas na, okay na yon. Mga karamihan diyan 3 patong, depende naman, gawin mo 4 o 5 pagka malabnaw yung pagkakaano mo, pagkakatimpla ng pamundo na kulay, yung kulay puti na base. So depende na yan sa inyo sa pagbubuga. Tapos yun na, pagka okay na yung napunduhan mo na ng pang ilalim na kulay, saka mo na ano, dito na yan nagkakatalo kung puputi ba o medyo mapula o madilaw yung binuga mong perlas. Yung perlas na yung ipapatong mo. Ang karamihan sa perlas na pinapatong, 3 coats yan, 3 patong, 3 coats ng perlas. So ang perlas kasi na yan, kaya may pundo tayo dito, kasi pinupunduhan natin ng kulay itim, kasi ng kulay itim, ng kulay puti, para yung pagpatong mo ng perlas, talagang ano, ibig sabihin hindi na makikita yung primer, kasi kung hindi mo punduhan ng kulay puti, makikita yung primer kung yung kulay itim, o kaya yung masilya, pati yan matagal mo, hindi mo kahit maggapong ka magbugan yan, nandun pa rin, kasi wala itong ano, walang katawan kung tawagin yung perlas. Yung pag masinaga ng araw, kumikislap-kislap. Ang ganda, di ba? So yan, liyahin na natin yung ano, yung pati natin. 2 patong lang yan na pati. Manipis lang yan. Yung mga sabugtungan lang yung silya. Para hindi tayo mapping. Nakita yung ano ng Pilipinas dyan. So yan, liyahin na natin. Inurin lang muna natin sa ako mag-ano. Siya nga pala yung pagpatong ng ano dyan, ng perlas,
3 coats, 3 patong ang karaniwan talaga na ano na pagperlas ang kulay. Tapos ang paglagay ko ng thinner dyan, ano, yung isang parte ng perlas, isang parte at kalahati ng thinner, o kaya isang sa unang patong mo kasi 3 coats tayo, isang parte ng perlas, isang parte ng thinner, so equal siya. So pangalawa, gawin mo dagdagan mo ng konti, isang parte ng perlas yan, bali magiging isang parte at kalahati na thinner. 1:1 and 1/2 na na thinner. Yung ratio niya. Tapos habang pinupundan mo siya, pag dalawang coats na, dalawang patong na, titingnan mo yung hindi mo bubugahan yung pinto, kasi ano diyan, konting diferensya lang, kita na diyan yung ibang kulay, mamumuti yan o kaya maputi yung ginawa mo, o either na medyo mapula o madilaw. Sa mapula pala, yan nasubrahan niya ng patong ng perlas. Pag nanilaw, pag medyo madilaw yung ano mo, kung tawagin yan, parang hilaw sa akin yan ibig sabihin kulang pa yung patong mo ng perlas. Diyan lang yan ang kaya nagpapareha. So pagka patong mo ng dalawa, tingnan mo yung di ba may tape diyan sa na yan, sa pinto, kaya dito sa bumper, dito pinto talaga ang ginawa ko dito, kasi yung harap na bumper, yung fender na lang niya at saka yung bumper, doon ako naglagay ng papel na pagkabuga ko, pwede kong tingnan kung parehas na. So yan lang ang technique niyan. Pagka hindi nagparehas, maputi. Pag pumuti, nagkulang ng patong yan. Pag pumula, nasubran sa patong, o kaya nasubran din ang patong ng clear. Mamaya, titingnan natin. Actually, nung siyempre, katagalan na natin na gumagawa ng sari-sari ng perlas ang sari ng kulay, na di-develop na rin natin yung experience na kaya sa mga baguhan okay lang na so ganito mga panoorin yung video para sa mga katulad kung ang passion natin ay pagpipintura ng sakyan, may makukunan kayo dito na konting kaalaman. Medyo mahaba yung video kasi saka hindi ako naglagay ng background music para talagang makita natin na kung talaga, kung paano ginagawa. Panoorin lang muna natin. Nagdubbing lang ako kasi maingay dito sa hindi maririnig pagka habang gumagawa ako nagsasalita. May makarinig sa atin parang sabihin nasisiraan tayo ng alam mo na. So yan, panoorin lang muna natin.
Ayan, liyahin ko na yung yung minasilya kong hinabol ko doon sa lubog pa. Mablay. Uwi na kasi kahapon. Nabulang. Okay na yan kasi pinainitan ko na yan siya ng Kung wala tayong available na heater, yung pwede yung kung meron kayong yung hair blower na ginagamit ng mga babae, pwede yun. Karamihan talaga sa ganitong kulay, karamihan yan pinaprimeran talaga yan ng may hardener na primer. Pero sa akin hindi ko na yan pa-primeran kasi para may pakita ko sa inyo na na pwedeng gawin na hindi ka nagagamit. Bago pang Honda yan Alam, primer lang yan. Bali, ang pinaka-primer dyan yung kulay itim. Iba yan. Pero kung talagang hindi advisable yan. Ang gumagawa lang yan professional. Pero yan sabi ko nga sa haba na ng experience natin, nagagawa yan. Mabilisan kasi itong yung dito sa amin kailangan mabilis ang production namin. Ibig sabihin yung mga natatapos na sa lagi kang may heater na ginagamit, yung blower na yan, yung pang mainit. May sasalang ko na yan dun sa oven. May oven kami dito na habang nililiya, piniprepare. Dito lang muna siya sa labas sa open at saka masarap dito ang hangin. Ngayon malamig na. Ayan, nagtitip na tayo at na-primeran ko na rin yan ng kulay itim. Tuyo na rin yan. Apat na patong yan. Suporta rin sa paninilaw. Naninilaw kasi yan dahil sa masilya. Mahirap tipan ito kasi may maliliit na yung sa backlight yan. Galin natin yun. Kaya pinahanginan ko yan yung mga dumi-dumi galing sa basa. Yan. Primer natin dito, applyan natin siya ng pamundo. Yung base na color niya. Kulay puti. Na natin. Yung pati kahit hindi mo na yan primeran, pati na yan. Pati
kulay na yan. Yung malilit na yan, inispat-ispatan ko pa yan. Kaya may makikita pang dito sa bandang baba. Baba ng bumper nito kaya kailangan yung ilalim gamitan ko pa yan karton para higa. Dito talaga yung kunting lang yan, ganoon mo yung fender na yan at saka yung bumper. May papel na yan dyan kasi nagamit ako ng yung plastic na pang masking namin sakyan, isang rolyo yung binibili namin. Naka talaga yan sa pang cover ng pang masking ng sakyan, mabilis. Yan, ginamitan ko pa rin ng papel, yung kita niyo yung papel na yan sa may fender at sa bumper. Yan, higa tayo para mabugan yung ilalim. Para pag sinecheck ko yung kulay, parehas na sa fender. Higa. Pamundong gulay na yan, 4 na patong ang ginawa ko dyan kasi medyo mapula yung kailangan talaga pundo talaga yung medyo kapal yung pundo natin. 4 na patong yan, so mamaya na ako ulit magsalita, panoorin mo lang natin.
sa sa quarter panel ng ng sasakyan na ito sa likod. Yung kanto na yan, may kanto yan kaya hindi ko nabubuo, dapat yung iba dyan binubuo yan hanggang doon sa may fender. Yung sa akin, dahil may visible na kanto yan, matulis yung kanto niya. So pagka ganyan, pwede mong retokehin yan na hindi na buo. Titipan mo lang, liliyahin mo lang yan, yung kanto na yan. Huwag masyado kasi lalabas yung masagad. Basta magasgas ng liya yan, yung number 1,200 na liya, okay, 1,000. So titipan mo talaga yan yung pinakakanto. Tapos yun doon sa hanggang sa pinagliyan mo yung pinakakanto na yan, para hindi ka na magbuo ng retoke niya, kasi may para ma-maintain natin yung original na pintura. Tapos ang pagbuga niyan, tulad niyan, pagka okay na yung buga mo sa re-retoke na yan, yung may tama, sinasapyaw-sapyawan lang yan. Huwag mong isagad muna ng gusto, lalo yung perlas na, kasi yung perlas na yan, nakikita rin yan yung mga yung pangundong kulay, yung kulay puti, yung pangilalim. Huwag mong isasagad doon sa taas na yon, sa may kanto. Sapyaw lang, iingatan mo talaga yan. Lagyan mo pa yan, di ba may tape na yung pinakalinya, talagang idin mo yon. Tapos lagyan mo ulit siya ng mga isa pang tape, pa-overlap mo doon ng mga ng konti. Tapos huwag mong ididikit ng gusto yun, medyo nakaangat siya. Tatentihan mo lang talaga yan na hindi siya magkaroon din ng linya yung binuga mo na angge. Kasi para angat siya, kasi ang purpose natin diyan, clear lang talaga doon yung itatama mo sa linya na yan, para yung pinakakanto, walang problema yon. Pag natuyo na yan, kinabukasan na yan, tingnan mo, yan, nakaangat yung papatungan ko yan ng tape. Yan, nakaangat na, napatungan ko na pala. Yung kanto na yon, may masasalat ka. Pag tuyo na yan, liyahin mo lang yon, padaanan mo ng 1,200 o 2,000 grit na liya. Tapos i-rub down mo lang, rabingin mo. Wala na, parehas, wala kang masasalat doon. Yan, dito sa sabi ko nga sa inyo, doon hindi na ako nagbukas doon sa likod, kasi dito ang the best na makita mo talaga yung parehas ang kulay, yung patong yan, may makita mo yan.
tinitingnan ko yan kung parehas na yung binuga kong pamundo sa bumper. Kaya meron akong ganyan na pwede kong buksan na hindi na masisira ng gusto yung pagkakating. Pinatungan ko na tinanggal ko na yung pangalawang tip ko dyan sa kanto na yan, nakalinya na yan sa taas, yung talagang nakadikit na talaga ang iniwan ko lang kasi nagpatong na ako ng isang patong na clear. Ang pagpatong ng clear dito, dalawang patong lang yan, basta patuyuin mo lang yung pinakauna, tapos medyo palawa na yung pangalawa. Ang ano diyan,
dahil may tinitingnan tayo kung parehas na, kasi dito yan nakakatalo kung mapula yung binuga mong na kulay na perlas o hindi. So tiningnan ko na yan dyan sa sa fender at sa bumper na yan, parehas naman na. So kailangan ko lang ng 2 patong na clear, top coat clear. Ayan. Yung pangalawa, palawa na yon. Talagang sagad na talaga yung pag press natin dyan sa ng spray gun. Huling patong na yan, kaya makita nyo na yung buga ng spray gun, halos nakikita sa camera. Madali naman na yan, nawawala kasi nihigop lang yan dyan sa ilalim. Yan. 2 patong lang, kasi pag medyo maputi pa yung yung bumper, dagdagan mo ng patong. Makita mo naman yan pag may maputi pa, ibig sabihin kulang pa ng patong yung clear. Kaya pwede mong gawing 3, 4 o 5 patong, basta patihin mo lang. Diyan mo na i-adjust yung na magparehas na talaga siya sa original na pagkapintura, yung sa kasapato na pintura. Unang retoke dyan. So, pagka okay na sa 2 patong, yan, okay na yon. Pero pag medyo maputi pa, parang naduduling-duling ka pa na hindi ka pa sigurado, patungan mo pa ng isa, swabe yan. Pero pag mapula na, yung medyo mapula na, talagang nasubran mo naman yun ng patong ng perlas. Ganun lang. So ibig sabihin, mag-uulit ka nun. Pag-ulit pa naman dito, pupunta ka ulit ng kulay puti. Pero matatansya mo na yan. Hindi mo na yan mahayaan na mag-ulit ka ulit. So yan. Panguling patong na itong gagawin natin. Yan. Ito na yung final coat ng clear. Retoke din yan dyan. May tape din yan dyan, yung na yan, yung sa may lock ng pinto. Ito kaya na, tinipang ko rin din yung kanto niyan. Bukas niyan, liliyahin ko lang ng 2,000 yan. Grit na 2,000 na sandpaper natin. Tapos sabay i-rubbing natin. Yan, kintab na 2 patong lang. Kasi pag tinatlo ko yan, mapula na yung may orange peel na yan kung tawagin. Pupula na yung binuga natin rin ito. Kaya kita nyo, walang daya yan sa bumper, although na kalahati ng yung haba na yan, yung bumper na distansya na mula doon sa tail light at saka dito sa gulong, kalahati niyan sapyaw yan, yung pasapyaw ng perlas. Hirap hirap niyan kasi makikita pa kung may naka dyan talaga, kaya kontrolado dapat yung pundo mo, kasi makikita yan. Kailangan doon yung sa unang 2 patong mo ng perlas, kailangan na takpan na yung pinakapundo mong puti. Kailangan halos parehas na. So pangatlong patong mo, 3 coat ng perlas, medyo pasapyaw na dito, na malabnaw na yan sa sa hindi mo sa may dulo ng niretoke mo. Pagka okay na flat naman, makikita mo naman yan kaagad. So buuin na ng clear. Walang daya yung dito sa bumper, at saka yung taas pati ng panel na yan, ninati ko lang yan dahil may kanto. So kinaganda na kasi kahit na
Anong hanap diyan ng may-ari kung paano ginawa. Kung magtatanong kasi kung binugan yung taas, kung binuo. Yan. Maduduling siya diyan kung kung paano ginawa. Yan, sine-check natin kasi may clue na tayo kung palpak ba yung pagkarito. Okay? So sa tingin ko naman wala. So ganun lang mga kabady, mga kapwa ko pintor. Sana ambag ako ng konting kaalaman sa atin. Hindi ko naman sinasabi dinadown yung kapwa na kung mga pintor, pero sinishare ko lang sa pamamagitan ng video to. Ang kulay na ito yung perlas na kulay. Karamihan talaga halos sa diyan sa atin sa Pilipinas dinadala talaga sa kasa. Ano mga bago. Ayan. Dito tinitira ko lang yan. Ayan. Tanggalin. Pagkatapos na binugan mo yan mga 20 minutes o kaya 10 minutes o 5 minutes, tanggalin mo kagad. Kailangan tanggalin agad yung tape na yan, yung sa tinipan na kanto, para kasi pagka tinanggal mo yan na kinabukasan na o ganon, may minsan dyan pag hindi mo gaanong naliya yung dyan sa tinipan mong yan, yung linya na yan, minsan sasama sa tape, nabubungi. Kaya habang basa pa yan, pagkabuga mo mayat maya tanggalin agad. Habang basa pa yan, tanggalin mo na yung tape na yan, yung sa pinaka tinipan ko lang, yung tinipan mo lang para hindi mabuo yung panel na yan. Kaya tanggalin agad para sigurado na walang mabubungi dyan sa kasi pag may bungi yan, uulit na naman. Kailangan talaga ng kulay na ito, kunting so yan na, kinabukasan liliyahin ko lang yan ng konti yung sa taas na yan. Parehas yan, yan yung kanto na yan sinasabi ko. Yung ibang tape na yan, kahit 30 minutes tagalin na. Para maganda kasi ako pagkatapos kong may finishing, tinatanggal ko kaagad yung tape kasi pag kinabukasan na nabubungi yung mga minsan nasobran mo sa patong ng clear, papantay doon sa tape, kaya nabubungi pag ayan na, tapos na. The Civic yan. Salamat sa inyo.